Ang huling alaala ko ng buhay ko sa Amerika ay ang tunog ng ulan. Gabi-gabing bumubuhos. Parang walang katapusan. Katulad ng mga luhang hindi ko na maiyak. Nakatayo ako sa gitna ng aking apartment sa Chicago. Walang laman. Maliban sa mga kahon na may markang kinabigo. Hindi kinailangan. Wala nang halaga. Iyon ang buhay ko. Isang koleksyon ng mga nabigong pangarap. Ako si UC. Evelyn Reed. Isang tanyag na edukador. Isang innovator na naniniwala sa kapangyarihan ng teknolohiya para baguhin ang mundo. Ngunit ang mundong pinangarap kong baguhin ay tinalikuran ako. Ang lahat ng aking pinaghirapan. Ang aking programa sa STEM na dapat sana ay mag-aangat sa mga kabataan mula sa kahirapan. Ay biglang nawalan ng pondo. Tinawag nila itong hindi praktikal. Masyadong ambisyoso. Nakatanggap ako ng isang email. Isang alok mula sa isang maliit na organisasyon. Isang consulting trip sa isang bansang halos hindi ko na matandaan sa mapa. Pilipinas. Ang imahe sa isip ko, init. Gulo. Kahirapan. Isang lugar kung saan ang pag-asa ay namamatay. Perpekto. Naisip ko. Isang lugar na babagay sa aking durog na kaluluwa. Ang tanong na bumabagabag sa akin noon ay hindi kung paano ako babangon. Kundi, may dahilan pa ba para bumangon? Hindi ko alam na sa lugar na aking hinusgahan. Sa bansang aking minamata, doon ko pala matatagpuan ang kasagutan. Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si UC. Evelyn Reed. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Isang kwento kung paano winasak ng Pilipinas ang lahat ng aking maling akala. At itinuro sa akin ang tunay na kahulugan ng karunungan, ng lakas, at ng pagiging isang tunay na sibilisadong tao. Ito ang kwento kung paano ko natuklasan ang isang paraiso sa lugar na inaasahan kong impyerno. Ang buhay ko sa Chicago ay parang isang perpektong gusali na gawa sa salamin. Makintab sa labas, ngunit marupok. Bilang isang kilalang academic at curriculum designer, ang aking mundo ay umiikot sa datos, algorithms, at ang walang hanggang paghahanap para sa susunod na malaking teknolohikal na pag-unlad sa edukasyon. Ang aking pilosopiya ay simple, ang STEM sense. Technology, engineering, and mathematics ang tanging daan tungo sa kaunlaran. Ang lahat ng iba pa ay palamuti na lamang. Mga relik ng nakaraan na dapat nang iwanan. Ang aking Key Innovate Forward Program P ay ang aking obra maestra. Gagamit ito ng virtual reality, artificial intelligence, at coding bootcamps para sanayin ang mga kabataan sa mga trabaho ng hinaharap. Ito ang aking sagot sa kahirapan. Sa kawalan ng oportunidad. Pero ang mga board members, ang mga taong may hawak ng pera, ay hindi sang-ayon. Masyadong mahal. Evelyn. Sabi nila, hindi pa handa ang sistema. Ang salitang key hindi handa ay kutsilyong sumaksak sa aking puso. Ang totoo, sila ang hindi handa. Sila ang natatakot sa pagbabago. Sa isang iglap, ang pondong inaasahan ko, ang proyektong inilaan ko ng isang dekada ng aking buhay, ay naglaho. Kasabay nito, naglaho rin ang aking reputasyon, ang aking mga kaibigan sa industriya, at ang aking pagtingin sa sarili. Mula sa isang visyonarya, naging isa na lang akong kwentong babala. Nalunod ako sa depresyon. Ang bawat sulok ng aking malaking apartment ay sumisigaw ng aking kabiguan. Ang mga parangal na nakasabit sa dingding ay parang mga lapida ng aking dating buhay. Isang gabi, habang nag-iimpake ng aking mga gamit, handa nang lisanin ang syudad na sumira sa akin. Natanggap ko ang email na iyon. Educational Consultant for Rural Development. Pilipinas. Ang sahod ay kakatiting.
Halos insulto sa aking mga kwalipikasyon. Ang deskripsyon ng trabaho ay malabo. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa akin, desperasyon. Kailangan kong umalis. Kailangan kong takasan ang multo ni Ilse. Evelyn Reed. Ang henyo na nabigo. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang hakbang paatras. Isang lugar na maiinit, magulo, at atrasado. Isang bansa ng mga call center agents at mga domestic helpers. Iyon ang stereotype na nabuo sa aking isipan. Na pinalakas ng mga balitang nababasa ko tungkol sa korupsyon at mga sakuna. Ngunit wala na akong pagpipilian. Tinanggap ko ang alok. Dala ang isang maleta ng mga damit. Isang kahon ng aking mga high-tech na gadget. At isang puso na puno ng galit at pangmamaliit. Ang plano ko ay simple, tapusin ang kontrata. Kumita ng kaunting pera. At bumalik sa Amerika para muling buuin ang aking buhay. Hindi ko inisip na ang lugar na iyon. Ang mga taong makikilala ko. Ang siyang bubuo sa akin. Hindi sa paraang inaasahan ko. Kundi sa paraang kailangan ko. Ang paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport ay eksakto sa aking inaasahan. Ang bumungad sa akin ay isang pader ng init at halumigmig na parang isang mainit na tuwalya sa aking mukha. Ang ingay ng mga tao. Ang sigawan ng mga porters. Ang busina ng mga sasakyan lahat ay isang magulong simponya na nagpatibay sa aking mga naunang akala. Welcome to the third world. Bulong ko sa sarili ko. Na maihalong pangungutya. Sa labas ng arrival area. Isang babae ang naghihintay. May hawak na maliit na karatulang may pangalan ko. Nakangiti siya. Isang ngiting malawak at totoo na tila hindi nababagay sa magulong paligid. Ang kanyang balat ay kayumanggi. Ang kanyang buhok ay itim at nakatali sa isang simpleng bon. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kabaitan. Chay. Evelyn Reed. Welcome to the Philippines. Ako po si Elena Santos. Sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at magalang. Siya ang magiging katrabaho ko. Ang head teacher ng eskwelahan sa probinsya na aking bibisitahin. Sinubukan kong umiti pabalik. Ngunit ang lumabas ay isang pilit na paggalaw ng aking mga labi. Just Evelyn is fine. Sabi ko. Ang boses ko ay malamig at formal. Sa mahabang biyahe palabas ng Maynila. Sinubukan niyang magkwento tungkol sa kanyang bansa ang pagkain. Ang mga tanawin. Ang mga tao. Ngunit ang tanging nakikita ko sa labas ng bintana ng kotse ay ang trapiko na hindi gumagalaw. Ang mga gusaling tila hindi tapos. At ang kahirapang nakikita sa bawat sulok. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay parang ingay lamang sa aking tainga. Pagdating namin sa maliit na bayan ng San Rafael. Lalo akong nanlumo. Ang eskwelahan ay isang simpleng gusali na gawa sa semento. Na may mga bintanang gawa sa jalousie. Malayo sa mga glass and steel na campus na aking nakasanayan. Ang aking kiopisina ay isang maliit na kwarto na may isang lumang electric fan na umuugong. Habang inililibot ako ni Elena, ipinagmamalaki niya ang kanilang computer room na may 5 desktop computers na marahil ay 10 taon na ang tanda. Ipinakita niya ang library, na may mga librong halatang luma na at madalas nang gamitin. Sinubukan kong itago ang aking pagkadismaya. Ngunit sigurado akong nababasa niya ito sa aking mukha. Ang lahat ay nagbago nang dalhin niya ako sa isang klase na siyang magiging sentro ng aking konsultasyon. Isang klase na tinatawag nilang e-home economics. Pumasok kami sa isang silid na may mga mesang pangkusina. Ilang lumang makinang panahi. At isang sulok na may mga gamit sa paghahardin. Ang mga estudyante, mga teenager na babae at lalaki, ay abala. Isang grupo ang natututong magluto ng kanin gamit ang isang kalanisang tradisyonal na lutuan na gumagamit ng uling. Ang isa pang grupo ay maingat na nag-aaral kung paano tahiin ang punit sa isang damit gamit ang kamay. Ang isa pa ay nakikinig sa isang lecture tungkol sa pagbabudget ng pera para sa isang pamilya.
Para akong nanonood ng isang eksena mula sa isang lumang pelikula. Hindi ako makapaniwala. Sa panahon ng artificial intelligence at space exploration, ito ang itinuturo nila sa mga bata. Pagtatahi. Pagluluto sa uling. Anong layunin nito? Elena. Tanong ko. Hindi na napigilan ang talim sa aking boses. Ngumiti si Elena. Isang ngiting puno ng pasensya. Sinisigurado po namin. Chay. Evelyn. Na kahit anong mangyari, kaya nilang alagaan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Itinuturo namin sa kanila ang mga kasanayan para sa buhay. Mga kasanayan para sa buhay o mga kasanayan para sa kahirapan? Halos pabulong kong sagot. Narinig niya ako. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ngiti. Ngunit hindi ito nawala. Ang kahirapan ay isang sitwasyon. Chay. Read. Ang kawalan ng kakayahan ay isang pagpipilian. Tinitiyak naming hindi sila mapupunta sa pangalawa. Ang sagot niyang iyon ang nagtanim ng unang binhi ng alitan sa pagitan namin. Sa aking isipan, ang kanyang pilosopiya ay isang pag-amin sa pagkatalo. Isang pagtanggap na ang mga batang ito ay nakatadhana sa isang buhay ng pagiging alila. Hindi niya nakikita na sa pagtuturo sa kanila ng mga makalumang ibagay na ito, nililimitahan niya ang kanilang mga pangarap. Ikinukulong niya sila sa isang kahon ng mababang ekspektasyon. Sa mga sumunod na araw, ang aking pagkadismaya ay naging hayagang pagpuna. Sa aming mga pagpupulong, paulit-ulit kong iginiit ang pangangailangan para sa modernisasyon. Kailangan nila ng coding, hindi pagluluto. Kailangan nila ng robotics, hindi pananahi. Isang hapon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nasa gitna kami ng isa pang home economics class. Ang mga estudyante ay natututong magpreserba ng pagkain sa pamamagitan ng pag-aasin at pagbibilad sa araw. Ang amoy ng isdang ibinibilad ay nanggigigil sa aking ilong. Tumayo ako at hinarap si Elena sa harap ng kanyang mga estudyante. Bakit niyo tinuturuan ng kahirapan ang mga batang ito? Ang sigaw ko. Ang boses ko ay umalinggaw sa loob ng silid. Sa halip na turuan sila kung paano lumikha ng teknolohiya, tinuturuan niyo silang mamuhay na parang walang teknolohiya. Ito ay isang paghahanda para sa kabiguan. Ang katahimikan na sumunod sa aking sigaw ay mas malakas pa sa anumang ingay. Ang mga estudyante, na kanina lang ay masayang nagtatrabaho, ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin isang halo ng pagkalito. Takot. At marahil. Awa. Napako ang kanilang tingin. Hindi sa aking galit, kundi sa kanilang guro. Si Elena ay hindi gumalaw. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Kahit na nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan. Humarap siya sa kanyang klase. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay malumanay pa rin. Walang bahid ng galit. Nalalo kong ikinainis. Sige na, mga anak. Sabi niya sa kanila. Tapusin na natin ang ating ginagawa para sa araw na ito. Ituloy natin bukas. Walang tanong. Walang bulungan. Ang mga estudyante ay tahimik na nagsimulang magligpit ng kanilang mga gamit. Bawat galaw nila ay puno ng respeto, isang uri ng disiplina na hindi ko pa nakikita sa mga paaralan sa Amerika. Lumabas sila ng silid nang hindi man lang tumitingin sa aking direksyon. Nang kami na lang ni Elena ang naiwan, doon ko inasahan ang komprontasyon. Hinanda ko ang aking sarili. Ang aking mga argumento na suportado ng datos at mga pag-aaral. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, lumapit siya sa isang mesa at pinulot ang isang piraso ng damit na may punit. Ang sinulid at karayom ay nakatusok pa rin dito. Hinawakan niya ito. Tinitignan na parang isang mahalagang bagay. Hindi ko sila tinuturuan ng kahirapan.
Chay. Read. Sa wakas ay sabi niya. Ang kanyang tingin ay nasa damit pa rin. Tinuturuan ko sila kung paano maging marangal sa gitna nito. Tinuturuan ko silang huwag umasa sa kung anong mayroon, kundi sa kung anong kaya nilang gawin sa kanilang mga kamay. Iyan ay isang magandang kasabihan, Elena. Pero hindi niyan mababago ang katotohanan. Jeet ko. Ang mundo ay nagbabago. Ang kailangan nila ay kakayahang makipagsabayan sa buong mundo. Hindi kung paano magtagpi ng sirang damit. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon. Nakita ko ang isang bagay na higit pa sa pasensya sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang uri ng karunungan na malalim. Na parang isang balon na walang katapusan. Kapag malakas ang bagyo. Chay. Read. Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Hindi ang mga matatayog na sanga ang sumasalo sa puno, kundi ang mga ugat na nakakapit ng mahigpit sa lupa. Ang mga itinuturo ko sa kanila. Ito ang kanilang mga ugat. Ang kanyang mga salita ay tila isang tula. Isang bagay na magandang pakinggan ngunit walang praktikal na halaga para sa akin. Umiling ako. Puno ng pagkadismaya. At tinalikuran siya. Ang pag-uusap na iyon ang nagtakda ng tono para sa mga sumunod na linggo. Ang distansya sa pagitan namin ay lumaki. Ang mga ngiti ng mga tao sa bayan ay naging mas formal. Ang mga pagbati ay naging mas maikli. Ramdam ko ang kanilang pag-iwas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pagtatanggol sa kanilang sarili. Sa kanilang guro. Sa kanilang paraan ng pamumuhay. Laban sa akin. Ang aroganting dayuhan. Ginugol ko ang aking mga araw sa aking maliit na opisina. Nagsusulat ng aking ulat. Ang bawat salita ay patunay ng aking mga naunang paniniwala. Ang kurikulum ng San Rafael ay isang paglalarawan ng stagnation. Isinulat ko. Ito ay naghahanda sa mga mag-aaral para sa isang buhay na hindi na umiira sa 21st century. Ang pagbibigay diin sa mga domestic skills sa halip na sa technical expertise ay isang malubhang kapabayaan na naglilimita sa potensyal ng mga kabataan. Pakiramdam ko ay tama ako. Pakiramdam ko ay ako ang kanilang tanging pag-asa. Kahit na hindi pa nila ito nakikita. Sa gabi, ang aking kalaban ay ang katahimikan at ang mga tunog ng probinsya. Ang walang tigil na huni ng mga kuliglig. Ang paminsan-minsang malakas na tunog ng butiki na tinatawag nilang tuko. Ang mga tunog na ito ay parang nangungutya. Nagpapaalala sa akin kung gaano ako kalayo sa sibilisasyon. Minsan, nakatayo sa aking bintana. Pinapanood ko ang buhay sa labas. Isang araw, nasira ang bubong ng isang kapitbahay dahil sa malakas na ulan. Kinabukasan, nagulat ako nang makita ang mga kalalakihan mula sa iba't ibang bahay na nagtutulungan upang ayusin ito. Walang perahan. Walang kontrata. May dalang martilyo ang isa. May dalang pako ang isa pa. Ang mga kababaihan naman ay sama-samang nagluto ng pagkain para sa lahat. Tinanong ko si Elena tungkol dito. Bayanihan po ang tawag dyan. Paliwanag niya. Ang diwa ng pagtutulungan sa komunidad. Hindi ba't mas madali kung kukuha na lang sila ng propesyonal? Tanong ko. Maaari. Sagot niya. Pero sa ganitong paraan, hindi lang bubong ang naayos. Naaayos din ang ugnayan ng bawat isa. Pinapaalala nito sa amin na hindi kami nag-iisa. Muli, isang magandang sentimiento na para sa akin ay hindi praktikal. Isang umaga, nagising ako sa kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay mabigat at wala man lang gumagalaw na dahon sa mga puno. Ang kalangitan sa silangan ay may kakaibang kulay kahel na maihalong kulay abo. May tensyon sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Sa labas, nakita ko ang mga tao na mas abala kaysa karaniwan. Ibinababa nila ang mga bunga mula sa mga puno. Itinatali ang mga bubong na gawa sa yero.
At ipinapasok ang kanilang mga alagang hayop sa mga kulungan. Sa eskwelahan, si Elena ay nagbibigay ng mga instruksyon sa mga guro. Siguraduhin nakasecure ang lahat ng mga bintana. Ang mga libro sa library. Ilagay sa pinakamataas na estante. Ihanda ang gymnasium bilang evacuation center. Anong nangyayari? Tanong ko sa kanya. May parating na bagyo. Sabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang super typhoon. Napangisi ako sa loob-loob ko. Bagyo. Lumaki ako sa Chicago. Sanay ako sa mga snowstorm na kayang magparalisa ng buong syudad. Gaano kalakas? Tanong ko. Na may himig ng paghamon. Tumingin siya sa akin. At sa pagkakataong ito, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sabi sa balita, ito raw ang magiging pinakamalakas sa loob ng isang dekada. Signal number 4. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng T-signal number 4. Ngunit ang reaksyon ng mga tao sa paligid ko ay nagsasabi sa akin na ito ay isang bagay na dapat katakutan. Ngunit ang aking pagmamataas, ang aking paniniwala sa superioridad ng aking pinanggalingan, ay hindi ako hinayaang magpakita ng anumang pag-aalala. Habang sila ay nagkakagulo, ako ay nanatili sa aking opisina. Nagtatrabaho sa aking laptop. Panatag sa aking sariling mundo ng lohika at teknolohiya. Nang dapit hapon, ang kalangitan ay naging itim. Ang hangin ay nagsimulang umihip. Unay marahan. Pagkatapos ay may kasamang lakas na parang humihiging. Nagsimulang pumatak ang ulan, malalaking patak na tumatama sa bubong na parang mga bato. Bago umuwi si Elena, kumatok siya sa aking pinto. May dala siyang isang bag na naglalaman ng tinapay. Dilatang pagkain. Isang flashlight. At mga kandila. Para sa iyo. Sabi niya. Baka mawalan ng kuryente. I have the power bank. If my devices are fully charged, I'll be fine. Mayabang kong sagot. Kahit na kinuha ko ang bag. Tumango lang siya. Mag-ingat ka. Evelyn. Sabi niya. At umalis na. Habang papalayo siya. Doon ko lang naramdaman ang unang daliri ng takot na gumapang sa aking bala. Ang hangin sa labas ay sumisipol na ngayon. Isang nakakatakot na tunog na tila nagbabadya ng isang malaking panganib. Ang mga ilaw ay biglang kumurap-kurap. At pagkatapos ay tuluyang namatay. Inilubog ang lahat sa kadiliman. Ako. Si Yuchi. Evelyn Reed. Na may hawak na lahat ng kaalaman ng modernong mundo sa aking mga kamay. Ay biglang naiwang mag-isa sa dilim. Na ang tanging naririnig ay ang papalakas na bagsik ng kalikasan. Ang gabi na iyon ay ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Ang hangin sa labas ay hindi na sumisipol. Ito ay umuungal. Isang primordial na sigaw na tila nagmumula sa lalamunan ng isang galit na halimaw. Ang buong bahay na tinutuluyan ko ay nanginginig. Bawat malakas na bugso ng hangin ay parang isang higanting kamay na yumuyugyog sa pundasyon nito. Narinig ko ang kalabog ng mga yero na tinatangay. Ang pagbasag ng salamin sa kung saang bahagi ng bahay. Ang ulan ay hindi na patak. Ito ay mga bala na pinapaputok sa aming bubong at mga dingding. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging liwanag ko ay ang flashlight na ibinigay ni Elena. Ang sinag nito ay nanginginig sa aking kamay. Sinubukan kong buksan ang aking laptop. Umaasang makakahanap ng balita. Ng kahit anong koneksyon sa labas ng mundong ito. Ngunit wala. No internet connection. Ang aking smartphone. Ang aking pinakamakapangyarihang sandata. Ay isa na lang piraso ng salamin at metal. Walang signal. Ang power bank na ipinagmalaki ko ay unti-unting nababawasan. Isang paalala ng aking limitadong kakayahan. Ako. Na naniniwala na ang teknolohiya ang kasagutan sa lahat. Ay mas inutil pa sa isang taong may hawak na kandila.
Nagtago ako sa ilalim ng isang matibay na mesang gawa sa kahoy. Niyakap ang aking mga tuhod. Bawat tunog sa labas ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Naalala ko ang mga pelikulang tungkol sa disaster na aking napanood. Ngunit walang special effects ang kayang tapatan ang lagim ng katotohanan. Dito, sa ilalim ng mesa, sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kawalan ng kapangyarihan. Lahat ng aking titulo, lahat ng aking kaalaman sa STEM, lahat ng aking teorya tungkol sa edukasyon lahat ay walang silbi laban sa bagsik ng kalikasan. Sa mga sandaling iyon, hindi ako si UC Evelyn Reed, ang edukador. Isa lang akong babaeng natatakot. Nag-iisa sa dilim. Umaasa na sana'y umabot pa ako ng umaga. Hindi ko alam kung paano. Pero nakatulog ako sa pagod at takot. Nagising ako hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kawalan nito. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang patak ng tubig mula sa isang butas sa bubong. Dahan-dahan akong gumapang palabas sa ilalim ng mesa. Sumisilip na ang liwanag ng umaga sa mga siwang ng bintana. Nang buksan ko ang pinto, napahinto ako sa paghinga. Ang tanawin sa labas ay parang isang war zone. Ang mga puno ng niyog na dati matatayog na nakatayo ay nabali na parang mga palito. Ang mga bubong ng bahay ay tinanggay. Ang mga kalsada ay hindi na makita. Natabunan ng putik, mga bumagsak na sanga, at mga piraso ng kung ano-anong bagay. Ang hardin ni Elena sa eskwelahan, na dati puno ng buhay, ay isa ng latyan ng putik. Ito na ang resulta ng sakuna. Ito ang inaasahan kong magdudulot ng kaguluhan, ng pananangis, ng pag-aagawan sa kung anong natira. Ngunit ang sumunod kong nakita ang siyang unang yumanig sa pundasyon ng aking mga paniniwala. Mula sa mga nasirang bahay, dahan-dahang nagsilabasan ang mga tao. Ngunit wala akong nakitang gulat o pagkasindak sa kanilang mga mukha. Ang nakita ko ay isang tahimik na determinasyon. Walang nagsisigawan. Walang nag-iiyakan. Ang isang matandang lalaki ay nagsimulang walisin ang mga dahon sa harap ng kanyang pintuan. Na parang ito ay isang ordinaryong umaga. Isang grupo ng mga kabataang lalaki, gamit ang kanilang mga itak, ay nagsimulang putulin ang mga sanga na humaharang sa daan. Ang mga babae ay nagtipon-tipon. Tinitingnan kung sino ang nangangailangan ng tulong. Nagbabahagi na ng kaunting kape na kanilang naitimpla. Nakita ko si Elena. Nakatayo sa gitna ng plaza. Hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang isang general na sinusuri ang kanyang mga tropa. Ang kanyang damit ay may putik. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Nagbibigay siya ng mga instruksyon. Hindi sa paraang pasigaw, kundi sa isang mahinahong boses na sinusunod ng lahat. Mang Teban, pakicheck po ang linya ng tubig. Nen, ikaw at ang iyong mga kapatid. Tingnan ninyo kung sino ang mga may sugat. Tayo nang magsimula. Nanatili ako sa aking pintuan. Hindi makagalaw. Pakiramdam ko ay isa akong dayuhan hindi lang sa lugar, kundi sa specie. Paano sila naging ganito kakalmado? Paano sila naging ganito kaorganisado nang walang utos mula sa gobyerno? Nang walang rescue teams? Ang aking mga aklat sa sociology at crisis management ay walang sinabi tungkol dito. Ang kanilang itinuturo ay ang breakdown of social order sa panahon ng kalamidad. Ngunit ang nakikita ko ay hindi breakdown, kundi isang strengthening key ng social order. Ang bayanihan na minsan kong minaliit ay hindi lang pala para sa pag-aayos ng bubong. Ito pala ay isang muscle. Isang likas na sistema na kanilang ginagamit kapag ang lahat ng iba pang sistema ay bumagsak. Lumabas ako ng bahay. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ang aking mga high-tech na sapatos ay lumubog sa putik. Ang aking mga kamay na sanay lamang sa pagtipa sa keyboard ay parang walang silbi.
Nais kong tumulong. Ngunit hindi ko alam kung paano. Anong gagawin ko? I-offer ko bang i-charge ang kanilang mga telepono gamit ang aking power bank? Isang katawa-tawang ideya. Lumapit ako sa isang grupo na naglilinis ng daan. Can I help? Tanong ko. Ang aking boses ay parang banyaga at mahina. Isang lalaki ang tumingin sa akin. Ngumiti. At inabutan ako ng isang walis tingting. Hinawakan ko ito. Pakiramdam ko ay mas mabigat pa ito kaysa sa inaasahan ko. Sinubukan kong gumaya sa kanilang ginagawa. Ngunit ang aking mga galaw ay malamya at hindi epektibo. Ang putik at basang dahon ay dumidikit lang sa walis. Sa tabi ko, isang maliit na batang babae. Marahil ay 10 taong gulang. Ang mabilis at epesyenteng nagwawalis. Na parang ginagawa niya ito araw-araw. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiting hindi nang husga. Sa loob ng ilang oras, ang komunidad ay kumikilos na parang isang organismo. Ang mga kalalakihan ay nagtatayo ng mga pansamantalang silungan mula sa mga materyales na kanilang napulot. Ang mga kababaihan ay nagtatayo ng isang komunal na kusina sa plaza. Ang tanging problema ay, halos lahat ng kanilang mga supply ay nasira ng baha. Ang mga bigas ay nabasa. Ang mga gulay sa kanilang mga bakuran ay nasira. Ang mga tindahan ay sarado at imposibleng marating. Ang tulong mula sa labas ay maaaring abutin ng ilang araw. Dahil ang mga kalsada at tulay ay siguradong nasira rin. Ang gutom ay nagsimulang maramdaman. Ang pag-aalala ay nagsimulang gumapang sa mga mukha ng mga matatanda. Nakaupo ako sa isang tabi. Pagod at pinanghihinaan ng loob. Pinapanood ang kanilang lumalaking problema. Ito na ang tunay na krisis. Ang kalikasan ay kanilang nalagpasan. Ngunit paano nila lalagpasan ang gutom? Dito na siguro sila masisira. Dito na siguro lalabas ang kanilang desperasyon. Ito ang naisip ko. Dahil iyon ang alam ko. Iyon ang aking inaasahan. Ngunit muli, nagkamali ako. Dahil sa gitna ng kawalan ng pag-asa na iyon. Isang grupo ang lumitaw. Isang grupo na hindi ko inaasahan na magiging sagot sa kanilang panalangin. Ang mga estudyante ni Elena mula sa kanyang klase ng home economics. Ang mga bata ay dumating na parang isang tahimik na hukbo. Hindi sila tumatakbo o sumisigaw. Bawat isa ay may dalang isang bagay, isang itak na nakasukbit sa kanilang baywang. Isang bayong na walang laman. O isang maliit na kit na alam kong naglalaman ng karayom. Sinulid. At iba pang gamit sa pananahi mula sa kanilang klase. Pinamumunuan sila ng isang binatilyo na nagngangalang Marco. Isa sa pinakamahuhusay na estudyante ni Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto at puno ng layunin. Nagtipon sila sa gitna ng plaza. Habang ang mga matatanda ay nag-aalala at nag-uusap kung ano ang gagawin. Ang mga bata ay nagsimulang kumilos. Walang nag-uutos sa kanila. Tila alam na ng bawat isa ang kanilang gagawin. Isang perpektong na ensayong sayaw ng kaligtasan. Ito ang unang i-shock and awe na sumalubong sa akin. Ang aking mundo, na nakabatay sa mga command structures at hierarchical management, ay hindi maintindihan ang organikong kooperasyon na aking nasasaksihan. Isang grupo, na pinamumunuan ni Marco, ay nagtungo sa isang malaking puno ng akasya na nabuwal. Gamit ang kanilang mga itak, nagsimula silang maghiwa ng mga tuyong sanga mula sa pinakaloob na bahagi ng puno. Mga sanga na hindi nabasa ng ulan. Ang iba naman ay nangalap ng mga tuyong dahon at maliliit na hibla mula sa mga puno ng nyog. Sa aking isipan, nagtaka ako. Anong gagawin nila dito? Halos lahat ng posporo ay basa. Ang mga lighters ay wala ng laman. Habang iniisip ko ito, si Marco at ang isa pang batang lalaki ay kumuha ng 2 piraso ng kawayan. Umupo sila sa lupa. At sa harap ng lahat,
Sinimulan nilang pagkiskisin ang mga ito sa isang paraan na hindi ko pa nakikita. Mabilis at may tiyaga. Sa una, walang nangyari. Ngunit hindi sila tumigil. Ang kanilang mga galaw ay ritmiko at puno ng konsentrasyon. Ilang sandali pa, may nakita akong manipis na usok. Ang mga tao sa paligid ay natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang bata. Pagkatapos, isang maliit na baga ang lumitaw. Maingat itong inilipat ni Marco sa tumpok ng mga tuyong dahon at hibla. At dahan-dahan niyang hinipan. Ang baga ay naging isang maliit na apoy. At pagkatapos ay isang naglalagablab na siga. Isang palakpakan ang umalinggaw sa buong plaza. Hindi isang masayang palakpakan, kundi isang palakpakan ng paghanga at pasasalamat. Ako ay natulala. Nakatayo lang ako doon. Hindi makapaniwala sa aking nakita. Nag-aral ako ng physics at chemistry. Alam ko ang konsepto ng friction at combustion. Ngunit ang kaalaman sa libro ay walang halaga kumpara sa praktikal na karunungan na nasa kamay ng mga batang ito. Ang isa sa mga pinakaunang teknolohiya ng sangkatauhan ng paggawa ng apoy ay iniligtas sila. Isang teknolohiyang tinuring kong key primitive at hindi na kailangan. Hindi pa doon natapos. Habang ang apoy ay lumalaki. Isa pang grupo ng mga estudyante. Karamihan ay mga babae. Ang nagsimulang mag-set up ng isang komunal na kusina. Kumuha sila ng malalaking bato para gawing tungko at ipinatong ang isang malaking kawali na kanilang nailigtas. Ngunit anong iluluto nila? Ang sagot ay dumating kasama ang isa pang grupo ng mga bata na bumalik mula sa mga gilid ng bayan. Sa mga lugar na hindi gaanong nasira. Ang kanilang mga bayong ay puno na ngayon. Ngunit hindi ng mga delata o bigas. Puno ito ng mga bagay na sa aking paningin ay mga damo lamang. Mga talbos ng kamote. Mga dahon ng kangkong na tumutubo sa mga kanal. Mga puso ng saging. At mga hilaw na bunga ng langka. Mga pagkain na hindi ko kailanman ituturing na pagkain. Isang batang babae. Si Ana. Ay lumapit kay Elena. Ma'am Elena. May nakita po kaming mga sako ng bigas sa bodega na nabasa. Pwede pa po ba iyon? Bago pa man makasagot si Elena. Isa pang estudyante ang sumagot. Pwede pa. Ana. Hugasan lang nating mabuti at gawing lugaw. Mas marami pa tayong mapapakain. At iyon nga ang kanilang ginawa. Nagtayo sila ng isang linya para sa paghugas ng bigas. Gamit ang malinis na tubig na kanilang naipon. Sa loob ng isang oras, ang amoy na nilulutong lugaw na maihalong mga gulay ay kumalat sa buong plaza. Isang amoy na nangangako ng init, ng sustansya, ng pag-asa. Pinanood ko sila habang naghahalo. Naglalagay ng asin na kanilang nakuha mula sa isang bahay na malapit sa dagat. At tinitikman ang kanilang niluluto. Sila ay kumikilos ng may kumpiyansa. Na parang mga profesional na chef sa isang magulong kusina. Habang nagaganap ang lahat ng ito, may isa pang eksena na lalong nagpahiya sa akin. Sa isang sulok ng plaza, sa ilalim ng isang pansamantalang silungan, inilabas ng ibang mga estudyante ang kanilang mga sewing kits. Ang mga tao, na may mga damit na punit-punit dahil sa bagyo, ay lumapit sa kanila. At doon, sa gitna ng pagkawasak, ang mga bata ay nagsimulang manahi. Ang kanilang mga daliri ay mabilis at sanay. Isang punit sa pantalon. Isang butas sa damit. Isang natanggal na butones, lahat ay kanilang inaayos ng may pag-iingat. Hindi ito simpleng pag-aayos lang. Ito ay pagpapanumbalik ng dignidad. Naalala ko ang aking mga salita. Ang aking sigaw sa loob ng classroom. Bakit niyo tinuturuan ng kahirapan ang mga batang ito? Ang bawat tahi ng kanilang karayom ay parang isang sampal sa aking mukha. Ang bawat butil ng kanin na kanilang iniluto ay isang pagtuligsa sa aking kamangmangan. Ang bawat piraso ng kahoy na kanilang sinindihan ay isang hatol sa aking kayabangan. Tinuruan sila ni Elena hindi para maging mahirap,
Tinuruan niya sila para maging malakas. Tinuruan niya sila para maging mapamaraan. Tinuruan niya sila na sa mundong ito, ang tunay na yaman ay hindi nakasalalay sa kung anong teknolohiya ang mayroon ka, kundi sa kung anong kaya mong gawin kapag ang lahat ng teknolohiyang iyon ay nawala. Nang handa na ang lugaw, sila mismo ang nangasiwa sa pamamahagi. Unang binigyan ang mga bata at mga matatanda. Walang tulakan. Walang agawan. Bawat isa ay matyagang naghihintay sa kanilang pila. Inabutan ako ni Ana ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang init nito ay gumapang sa aking nanlalamig na mga kamay. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mukha na may bahid ng uling ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Salamat. Sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Walang anuman po. Ma'am Evelyn. Sagot niya. Natutunan po namin ito sa home economics. Ang mga salitang iyon. Ang simpleng pahayag na iyon ang tuluyang gumuho sa pader na itinayo ko sa aking paligid. Kumain ako ng lugaw. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa kwento sa likod nito. Ito ay lugaw na gawa sa karunungan. Niluto sa apoy ng katatagan. At inihain ng may diwa ng komunidad. Sa buong araw na iyon, ako ay naging isang anino. Isang tahimik na tagamasid. Pinanood ko ang mga estudyanteng ito na pamunuan ang kanilang komunidad. Sila ang naging doktor. Naglilinis ng mga sugat gamit ang pinakuloang tubig at mga halamang gamot na kanilang kilala. Sila ang naging inhinyero. Nagtatayo ng mga pansamantalang daluyan ng tubig para hindi maipon ang maruming tubig. Sila ang naging tagapayo. Inaaliw ang mga mas batang-bata na takot pa rin. Sila ang naging puso ng San Rafael. Nang mag-umpisang dumilim, nakita ko si Elena na nakaupo sa isang tabi. Tahimik na pinapanood ang kanyang mga estudyante. Katulad ko, may isang uri ng pagmamalaki sa kanyang mga mata na hindi kayang itago. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Walang nagsalita sa amin sa loob ng ilang minuto. I was wrong. Sa wakas ay basag ko sa katahimikan. I was so wrong. Elena. I'm sorry. Tumingin siya sa akin. At ang ngiti na ibinigay niya sa akin ay hindi ngiti ng pagtatagumpay. Ito ay isang ngiti ng pag-unawa. Ng pagtanggap. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Evelyn. Hindi mo lang nakita noon. Ngayon, nakikita mo na. I saw them as skills for poverty. Pag-amin ko, ang boses ko ay puno ng pagsisisi. But they're not. They are skills for life. For survival. For humanity. Sabi niya. Habang sabay naming pinapanood ang apoy na nagbibigay liwanag sa mga mukha ng kanyang mga estudyante. Ang STEM ay magtuturo sa kanila kung paano bumuo ng isang mas magandang mundo. Pero ang home economics, tumigil siya saglit. Ang magtuturo sa kanila kung paano muling buuin ang kanilang mundo kapag ito ay gumuho. Ang kanyang mga salita ay tumago sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng isang nasalantang bayan sa Pilipinas, napagtanto ko na ang aking buong pilosopiya sa edukasyon ay may malaking pagkukulang. Nakatuon ako sa pag-abot sa mga bituin. Ngunit nakalimutan ko ang kahalagahan ng pagtapak ng matatag sa lupa. At ang mga batang ito, ang mga estudyanteng minsan kong hinusgahan, ang nagturo sa akin ng leksyong iyon sa paraang hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip na puno ng pagod, putik, at isang kakaibang uri ng pag-asa. Nawala na ang dating EC. Evelyn Reed ang mapagmataas na akademiko na laging nakasuot ng plansadong damit at may dalang pinakabagong gadget. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng may putik sa binti. May kalyo sa kamay. At may puso na unti-unting natututong tumibok sa ritmo ng komunidad.
Hindi na ako isang tagamasid. Naging bahagi na ako. Kahit sa maliit na paraan. Sinimulan kong tumulong sa paraang alam ko. Ginamit ko ang aking kaalaman sa first aid. Na natutunan ko maraming taon na ang nakalipas. Para tumulong sa paglilinis ng mga sugat. Ginamit ko ang aking laptop na na-charge ko na sa wakas gamit ang isang generator na kanilang napaandar para idokumento ang mga pangangailangan ng bawat pamilya. Para kapag dumating ang tulong, mas organisado ang pamamahagi. Ang mga bagay na dati kong itinuturing na pangunahin data management. Logistical planning ay biglang nagkaroon ng tunay na kahulugan. Hindi bilang mga teorya sa isang papel, kundi bilang mga kasangkapan para sa agarang pangangailangan ng tao. Ngunit ang pinakamalaking kontribusyon ko ay ang pagiging isang estudyante. Umupo ako kasama ng mga kababaihan habang nag-aayos sila ng mga nasirang banig at kumot. Tinuruan nila ako ng mga simpleng tahi. At sa kabila ng aking kamangmangan, sila ay puno ng pasensya. Tumulong ako sa kusina. Natututong kilalanin ang mga nakakaing halaman at kung paano ito lutuin para maging masarap at masustansya. Bawat gawain ay isang leksyon sa pagiging mapamaraan. Sa pagtitiis, at sa paghahanap ng kagandahan at saysay kahit sa gitna ng pagkawasa. Isang hapon, habang nagpapahinga kami, nakita ko si Marco na tahimik na inuukit ang isang piraso ng kahoy. Lumapit ako at nakita kong ang kanyang ginagawa ay isang maliit na laruang kabayo. Ang kanyang mga kamay, na ilang araw lang ang nakalipas ay sanay sa paghawak ng itak para magputol ng kahoy, ay ngayon ay maingat na humuhubog sa isang bagay na maganda. Para kanino yan? Tanong ko. Para po kay Nika. Sagot niya. Tinuturo ang isang maliit na batang babae na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Nawala po kasi ang manika niya sa baha. Mula noon, hindi na po siya nagsasalita. Napatingin ako sa bata. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay tumingin ako pabalik kay Marco. Sa kanyang konsentrasyon at sa kabutihang loob na nakaukit sa kanyang mukha. Hindi lang siya isang survivor. Hindi lang siya isang magaling na estudyante. Siya ay isang tagapangalaga ng kanyang komunidad. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Nang matapos niya ang kabayo, nilapitan niya si Nika at dahan-dahang inabot ito. Sa una, hindi gumalaw ang bata. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang laruan. Tinitigan niya ito. Hinaplos ang makinis na kahoy. At pagkatapos, sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Marco at bumulong ng isang salita na halos hindi marinig, "Salamat." Ang eksenang iyon. Ang simpleng eksenang iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang teknolohikal na milagro na aking nasaksihan. Ito ang nagpakita sa akin ang pinakapuso ng lahat. Ang teknolohiya ay kayang bumuo ng mga gusali. Ngunit ang pag-aaruga ang siyang bumubuo ng isang tahanan. Ang STEM ay kayang maglunsad ng mga rocket papunta sa buwan. Ngunit ang mga kasanayang itinuro ni Elena ang kakayahang lumikha. Mag-ayos, magpakain, at mag-alaga ang siyang nagpapanatili sa sangkatauhan na nakatapak sa lupa. Pagkalipas ng 5 araw, dumating sa wakas ang tulong mula sa labas. Dumating ang mga truck ng militar, mga daily workers, at mga reporter. Dala nila ang mga delata, bigas, at mga gamot. Ngunit pagdating nila, hindi isang desperadong komunidad ang kanilang natagpuan. Ang nakita nila ay isang bayang nakatayo na sa sarili nitong mga paa. Isang komunidad na nagtutulungan. May mainit na pagkain. At may sistema na. Nagulat ang mga rescue workers sa kanilang organisasyon. Tinanong nila kung sino ang kanilang leader. Lahat ay itinuro si Elena. Ngunit umiling lang si Elena at itinuro ang kanyang mga estudyante. Sila. Sabi niya.
Sila ang mga bayani dito. Ang aking kontrata ay malapit nang matapos. Dumating ang isang helicopter para sunduin ako at ang iba pang mga dayuhan. Habang papalayo ako. Habang pinagmamasdan ko ang San Rafael mula sa itaasang mga bubong na may butas. Ang mga punong nabuwal hindi na pagkawasak ang aking nakita. Ang nakita ko ay isang tapiserya ng katatagan. Isang kumikinang na testamento sa lakas ng espiritu ng tao. Bumalik ako sa Amerika. Ngunit hindi na ako ang parehong tao. Ang apartment ko sa Chicago na dati kong itinuring na simbolo ng aking kabiguan ay ngayon ay tila malamig at walang kaluluwa. Ang aking mga aklat at mga parangal ay parang mga walang buhay na bagay. Hinanap ko ang init ng apoy na ginawa ni Marco. Ang lasa ng lugaw na niluto ni Ana. Ang tunog ng tawa ng mga tao habang nagtutulungan. Ang unang ginawa ko ay buksan ang aking laptop at burahin ang ulat na aking isinulat tungkol sa San Rafael. Nagsimula akong magsulat ng bago. Hindi ito isang ulat ng isang consultant. Ito ay isang testimonya ng isang nabagong tao. Ang sistema ng edukasyon sa San Rafael, na minsan kong tinawag na stagnation, ay sa katunayan, ang pinakaprogresibong modelo na aking nakita. Isinulat ko. Ito ay isang edukasyon na nakaugat sa realidad. Na nagbibigay kapangyarihan sa mga mag-aaral hindi lamang para mangarap, kundi para mabuhay. Hindi ito nagtuturo ng kahirapan. Ito ay nagtuturo ng kasarinlan. Hindi ito naglilimita ng potensyal. Ito ay nagpapalaya nito mula sa pag-asa sa mga sistemang maaaring bumagsak. Ang home economics, ang asignaturang aking hinamak, ay hindi dapat ituring na isang relic ng nakaraan. Ito ay dapat ituring na isang mahalagang pundasyon para sa hinaharap. Dahil sa huli, kapag nawala na ang lahat, kapag wala ng internet at kuryente, ang tanging mananatili sa atin ay ang ating kaalaman, ang ating mga kamay, at ang ating kakayahang alagaan ang isa't isa. Ipinadala ko ang aking bagong ulat sa organisasyong nagpadala sa akin. Ngunit hindi lang iyon ang ginawa ko. Ginamit ko ang lahat ng aking natitirang ipon at ang aking mga koneksyon para magtatag ng isang foundation. Ang pangalan nito, The San Rafael Roots Initiative. Ang layunin nito ay hindi para magdala ng mga high-tech na kagamitan sa mga liblib na lugar. Ang layunin nito ay suportahan at palaganapin ang mga programa tulad ng kay Elena. Ang pagsamahin ang pagtuturo ng STEM at ang karunungan ng home economics ang pagtuturo sa mga bata kung paano mag-code ng isang API. At kasabay nito, kung paano magtanim ng sarili nilang pagkain. Ang pagtuturo sa kanila kung paano bumuo ng isang robot. At kasabay nito, kung paano bumuo ng isang komunidad. Isang taon ang lumipas. Bumalik ako sa Pilipinas. Hindi bilang isang consultant, kundi bilang isang kaibigan at kasama. Ang San Rafael ay unti-unti nang bumabangon. May mga bagong bubong na. May mga bagong pananim. Ngunit ang pinakamahalaga, ang diwa ng bayanihan ay mas malakas kaysa dati. Sa eskwelahan, ipinagmamalaki sa akin ni Elena ang kanilang bagong Key-Innovation Hub. Sa isang tabi, may mga bagong computer para sa coding class. Sa kabilang tabi, may mga bagong makinang panahi at mga modernong kagamitan sa pagluluto. Sa labas, may isang high-tech na greenhouse na katabi ng isang tradisyonal na hardin ng mga gulay. Pinagsama natin ang dalawang mundo. Evelyn, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi. Sabi ko. Habang pinapanood ko ang mga estudyante na masayang naglilipat-lipat mula sa computer patungo sa hardin. Hindi natin sila pinagsama. Ipinakita lang natin na sila ay iisang mundo lang pala. Nakatayo kami roon. Dalawang edukador mula sa magkaibang panig ng mundo. Na pinag-isa ng isang bagyo at ng karunungan ng mga bata. Natagpuan ko sa Pilipinas ang bagay na nawala sa akin sa Amerika. Hindi ito isang bagong karera o isang bagong teorya. Ang natagpuan ko ay ang aking sarili.
Ang natutunan ko ay ang tunay na kahulugan ng edukasyon ay hindi tungkol sa pag-ipon ng impormasyon, kundi sa paghubog ng isang buong tao, isang taong may matalas na isip, may sanay na mga kamay, at may pusong handang maglingkod. Hindi na ako isang bisita sa San Rafael. Naging bahagi na ako ng kanilang pamilya. Sa mga hapon, pagkatapos ng trabaho sa foundation, umuupo ako sa beranda ni Elena kasama ang kanyang ina. Tinuruan niya akong maglilang ng bigas gamit ang bilao. Isang sining na sa una ay nakakatawa dahil mas maraming natatapong bigas kaysa sa nananatili. Ngunit sa bawat paggalaw, sa bawat butil na umiikot, nararamdaman ko ang koneksyon sa lupa. Sa pagkain, sa prosesong nagbibigay buhay. Ito ay isang uri ng meditasyon. Isang bagay na mas malalim pa kaysa sa anumang mindfulness app na na-download ko noon. Isang gabi, inimbita ako ni Elena sa kanilang hapunan. Ang mesa ay simple lang, isang plato ng sinaing, pritong isda, at isang mangkok ng sinigang. Ngunit ang mesa ay napapaligiran ng pamilya. Ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, ang kanilang mga anak. Ang kwentuhan ay masigla. Ang tawanan ay malakas at totoo. Ibinahagi nila sa akin ang kanilang pagkain. Ngunit ang mas mahalaga, ibinahagi nila sa akin ang kanilang buhay. Naalala ko ang aking mga hapunan sa Chicago. Kadalasan, ako lang mag-isa. Kumakain ng take-out habang nakatingin sa screen ng aking laptop. Mayroon akong lahat ng uri ng pagkain na mapipili. Ngunit wala akong kasalo. Dito, ang pagkain ay simple. Ngunit ang pagsasalo ay sagana. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa aking kwarto, nakikinig sa pamilyar na huni ng mga kuliglig. Isang desisyon ang nabuo sa aking puso. Isang desisyon na kasing linaw ng mga bituin sa kalangitan ng probinsya. Hindi na ako babalik sa Amerika para doon manirahan. Dito na ang aking tahanan. Kinaumagahan, sinabi ko kay Elena ang aking desisyon. Hindi siya nagulat. Ngumiti lang siya. Isang ngiting nagsasabing, "Matagal ka na naming hinihintay." "Pero paano ang iyong buhay doon?" tanong niya. May bahid ng pag-aalala. Ang buhay ko doon ay isang karera. Elena, sagot ko. Dito, natagpuan ko ang isang tunay na buhay. Ipinagbili ko ang aking apartment sa Chicago. Ang pera ay ginamit ko para palawakin pa ang aming foundation. Nagtayo kami ng maliliit na innovation hubs sa iba pang mga komunidad. Bawat isa ay nakabase sa kanilang lokal na kultura at pangangailangan. Ang aking buhay ay hindi na tungkol sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. Ito ay tungkol sa paglalatag ng mga pundasyon para sa iba. Minsan, may nagtanong sa akin kung hindi ko ba nami-miss ang sibilisasyon. Ang mga museo, ang mga concert, ang mabilis na takbo ng buhay sa isang first world country. Umiti lang ako. Dahil natuklasan ko na ang tunay na sibilisasyon ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusali o sa bilis ng internet. Ito ay nasusukat sa lalim ng ugnayan ng mga tao. Ito ay nasusukat sa kakayahang magtulungan sa oras ng kagipitan. Sa pagbabahagi ng kaunti mong meron. Sa pag-aalaga sa mga bata at matatanda. At sa sukatang iyon, ang Pilipinas ang pinakasibilisadong bansa na aking nakita. Sila ang nagtataglay ng isang yaman na matagal nang nalimutan ng kanluran, ang yaman ng pagiging tao. Ang mga Pilipino ay nagturo sa akin ng isang salita, kapwa. Hindi ito direktang maisasalin sa English. Ito ay higit pa sa others. Ito ay ang konsepto ng key shared self. Ang pagtingin sa ibang tao bilang bahagi ng iyong sarili. Ang kapwa ang ugat ng bayanihan. Ito ang dahilan kung bakit ang isang komunidad ay kayang bumangon mula sa anumang sakuna. Dahil kapag nasaktan ang isa, lahat ay nasasaktan. Kapag bumangon ang isa, lahat ay bumabangon. Ito ang pinakadakilang teknolohiyang panlipunan na aking natuklasan.
Isang teknolohiyang kayang ayusin ang anumang sira sa mundo. Yan gahimig vihe nagiging is inspiring di emotional. Kaya ngayon, kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa aking paglalakbay, hindi ko na sinasabi ang kwento ng isang nabigong edukador. Ang ikinukwento ko ay ang kwento ng isang taong naligaw at natagpuan ang kanyang daan pauwi. Dumating ako sa Pilipinas na dala ang lahat ng aking kayabangan. Ang lahat ng aking maling akala. Inakala kong ako ang magtuturo sa kanila. Ngunit sa huli, sila ang nagturo sa akin. Winasak nila ang aking paniniwala na ang kaunlaran ay matatagpuan lamang sa teknolohiya at yaman. Ipinakita nila sa akin na ang tunay na kaunlaran ay nasa lakas ng komunidad, sa karunungan ng mga ninuno, at sa isang pusong marunong magmalasakit. Ang aral na natutunan ko sa isang maliit na classroom ng home economics sa San Rafael ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng titulong nakasabit sa aking dingding. Hindi ito aral tungkol sa kahirapan. Ito ay aral tungkol sa buhay. Tungkol sa dignidad. Tungkol sa pag-asa. Ang Pilipinas ay hindi isang perpektong bansa. Tulad ng walang bansang perpekto. Ngunit sa puso nito, sa kaluluwa ng kanyang mga mamamayan, nagtataglay ito ng isang liwanag na kailangang-kailangan ng mundo ngayon. Isang liwanag ng katatagan, ng pananampalataya, at ng walang kapantay na pagmamahal sa kapwa. Ang bansang ito, na minsan kong minata, ang siyang nagligtas sa akin. Ibinigay nito sa akin ang isang bagong layunin, isang bagong pamilya, at isang bagong tahanan. At habang buhay akong magiging pasalamat. Kaya sa inyong lahat na nakikinig, ang mensahe ko ay simple. Minsan, ang mga sagot na hinahanap natin ay hindi matatagpuan sa mga lugar na ating inaasahan. Minsan, ang pinakamalaking karunungan ay nakatago sa mga pinakasimpleng bagay. At minsan, kailangan mo lang maligaw para matagpuan ang iyong tunay na sarili. Naranasan niyo na rin ba ang isang karanasang tulad nito? Kung saan isang lugar o isang tao ang tuluyang nagpabago sa inyong pananaw? Ibahagi niyo naman ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento ng pagbabago at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pakikinig.